tungkol pa rin po dito sa mga birth certificate na nakita ng PSA. Umabot daw po sa 50,000 ang kanilang iniimbestigahan ngayon na may possibility na fraud nga po. So, mamaya kausapin po natin itong taga PSA kung anong susunod nilang hakbang. Medyo madami-dami po yan. Sapat po kaya yung tao nila dyan sa PSA para po imbestigahan at tignang maigi itong around 50,000 birth certificates na allegedly ay fraud nga po mga kapatid. Ito po'y resulta pa rin ng naging pagdinig po na may kaugnayan pa rin sa Pogo kung saan may kinalaman din po ito doon sa birth certificate ni Alice Go. Maya-maya pong kauntian mga kapatid makakausap po natin mula po. Ito na, nandito na sa linya ang Assistant National Statistician ng Civil Registration Service, si Engineer Mariza Binse. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga, DJ Cha, tsaka sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Diretso po tayo agad dito sa ating unang katanungan. Ma'am, lumabas nga po nitong nakaraan na around 50,000 na birth certificates daw po ang inyong iniimbestigahan sa ngayon. Medyo marami-rami po yan. Ako, unang gusto ko malaman kung sakto po ba yung mga tauhan nyo dyan para tignan yung ganito kadami na mga birth certificates na allegedly nga po ay possibly fraud? Okay. So, i-clarify lang natin, DJ Cha, na base po ito sa mga registration na nag-occur ng 2010 hanggang sa 2024. Meron Mm-mm. tayong 14.89 million na nag-undergo ng delayed registration at based doon sa mga initial na mga fact-finding investigation natin, nakita natin yung mga some of the parameters na mag-assume tayo na ito ay suspected na fraudulent documents. So, yung binanggit mo kanina na 50,000, tama po kayo, nationwide po ito. Mhm. So, based dun sa datos, ay nasend na po natin ito sa ating mga PSA field offices dahil sila po yung magkakandak ng spot check sa ating mga local civil registrars at titingnan po ito sa mga records, registry books, yung mga records on file ng ating mga local civil registrars in terms sa compliance ng mga policies natin on the procedural and the requirements dito sa ating late registration. So, gagawin na po natin ito as part also of our regular conduct and audit para masigurado na as a way forward, hindi po tayo magkakaroon ng mga ganitong kaso na ng mga fraudulent na registration. So, ang involved po dito, buong PSA, kasama natin yung ating mga field officers, Mhm. mga chief at saka yung mga regional directors natin at mga regional officers. Sila po yung magkakandak ng spot check sa ating mga local civil registrars at nagbigay na rin po tayo ng mga guidelines, ano yung mga proseso na dapat po nilang tignan aside sa ating mga delayed registration processing ng Oo. birth. Dito po sa nabanggit yung taon na 2010 to 2024 kung saan 14.89 million nga po yung merong late birth certificate registrations. Ma'am, saang area po pinakamadami yung may late birth registration base po dyan sa datos na meron kayo? Well, isa diyan sa mga area actually nakita natin tumutugma yung mga datos din doon sa mga previous na inimbestigahan natin ng Mhm. mga local civil registry offices. Lumabas doon sa ating data analytics. Isa dito, alam na po na natin yung Santa Cruz. So, kumbaga, makikita talaga sa datos for over from 2010 malaki yung counts niya ng delayed registration. So, nakapag-conduct na kami actually ng investigation dito, but we have to backtrack kasi mga latest na registrations parang nag-umpisa din kami doon ng 2015 to 2023. So, kumbaga magba-backtrack pa tayo dito. So, lumabas yan, meron po tayo sa Santa Cruz, Davao, at yung mga iba na iniimbestigahan din natin na nasangkot doon sa mga foreign registration ng mga Chinese
nationals, lumabas din po sa mga top na 15 natin na mga local civil registry offices. So, Oo. ongoing na po ito sa random audit ng ating mga field offices. Oo, dyan po sa binabanggit niyong lugar na Santa Cruz, Davao, is there a specific year na mayroon talagang spike ng bilang ng mga late register ng kanila pong birth certificate? Well, kung titingnan natin over the years, nag-a-average na talaga siya ng late registration for around 2,000 to 3,000. So, but when we had the investigation, nakita natin yung mga irregularities in a sense na wala silang mga supporting documents or negative certification lang na inisyu ng PSA, yung mga on file. So, at ito, babalikan natin ulit para ma-cleanse yung record po natin. But ang magagawa on our part, Ms. Chacha, yung after ng fact-finding investigation, kapag napatunayan na may irregularity sa kanilang process ng delayed registration, ay ito po ay iba-block ng PSA para hindi na sila makakakuha ng kanilang record in security paper. Pero ito ay dadaan pa rin dapat sa proseso ng cancellation sa korte. Mm. Kaya tayo ay nagko-coordinate din sa ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Office of the Solicitor General para ma-file ng petition for cancellation. Oo. Ako, I'm just curious, no, engineer, yung binabanggit niyo po dito na 2,000 to 3,000 yung late registration na slight alarming dun sa area ng Santa Cruz, Davao. During that time na nagkakaroon ng ganong klaseng registration, hindi po ba naaalarma din yung mismong central station nitong Civil Registration Service na parang, uy, ba't ganun? Parang dumadami yata ang may late registration. And moving forward, paano na rin po yung gagawin ninyo para hindi na rin ito mauulit? Itong delayed registration kasi, DJ Chacha, ay kumbaga wala namang special reporting. It form part ng regular process. So monthly yan. Monthly submit yung ating mga local civil registrar through our PSA field offices. So bulk yung registration sa ating mga provincial offices. But although tama nga kayo, siguro may mga dapat hint na bakit maraming delayed registration sa mga areas na and that is why yung campaign talaga ng birth registration, yung timely ay paitingin para alam ng mga kababayan natin gaano ka-importante din na mai-register yung kanilang mga dokumento. Oo. Sinasabi sinasabi ni Ma'am Marisa dito is that kasi nga naman may ongoing campaign ang gobyerno doon sa mga Pilipino na walang birth certificate, no? Na mayroong proseso para kayo magkaroon ng birth certificate at malaman din natin, Oo, sa pag-aaral, ilan ba talaga, di ba, ang ating populasyon, etc. So given yan, ang programang yan, sinamantala ng iba, di ba, ma'am? Correct. Apo. Maari po, Manong Ted, kasi yung ating mga pulisiya, even yung ating administrative order na 1993, may mga datos requirements na kailangang isubmit. Pero nakikita nga natin pag pumunta na tayo sa mga local, bakit ito walang mga supporting documents pero tinanggap for the Opo, processing okay. of delayed registration. Yes. Kaya nga po, yung nga yun, magandang programa, sinamantala po ito dahil din nga sa usapin po ng corruption. Basically, there's corruption here, ma'am, di ba? Kasi hindi naman papayag yung local civil registrar na tumanggap ng mga incomplete na requirements pero maglalabas siya ng authentic birth certificate. So, that's an issue also of corruption. Ma'am, hindi may tatanggi yun, di po ba? Meron po, Manong Ted, Okay. nakita na natin sa ating mga ongoing na investigations. Pero gusto ko ring i-clarify, Kuya Ted, yung ating pong programa para doon sa birth registration assistance program na in-launch natin ng February 2022. Ito po yung mga for special group, on the relaxation ng mga requirements. Dahil ito po yung mga marginalized sector na Yes, hirap ma'am. po talaga mag-rehistro. Ito yung mga indigenous people, Yes, ma'am.
Muslim at saka yung mga marginalized sector. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige po. So, klaro ho naman yan. Anyway, so sabi nga ni Chacha dito, so moving forward, ano dito ang ginagawa ng inyong opisina? Sabi ho ninyo kanina, ang sisti ho dito kasi walang kapangyarihan ngayon kapag nakapag-issue po ang civil registrar ng authentic na birth certificate, hindi niya kayang ipawalang bisa yon. Kailangan pang dumaan sa korte, ma'am. Tama po. Once na na-register na po ito sa ating mga local civil registrar, ay kailangan ng desisyon sa korte. So, maganda ngayon, Manong Ted, merong proposal na bill sa Kongreso ngayon doon sa parang gagawin na administrative process para sa pag-cancel ng mga fraudulent registration ng mga birth ng foreign nationals na mga ito. Opo, yung nga po para bumilis po ang proseso. Pero kung wala pa po yung batas na iyon, Ma'am Engineer, ito ngayon ang inyo pong gagawin. Ang OSG, katakot-takot din po ang kanilang trabaho, no? So ito po'y dagdag trabaho sa Yes, kanila. tama po. Opo, yes ma'am. Sa ngayon po, as we speak, ilan na po ang hawak ng OSG na kaso para po sa cancellation po of birth certificate ng mga dayuhan? Okay. Sa ngayon, Manong Ted, meron na tayong 1,465 na Certificate of Live Birth na na-endorse sa OSG for filing a petition for cancellation. So, una na nga nang na-file natin dito yung sa case ni former mayor na Go-una, if i-cancel na po itong birth record na mga ito. Opo, so 1,000 ilan ma'am ang pending ngayon sa OSG na 1,465 po sa ngayon, Manong Ted. 1,465 at yan po'y dagdag sa sala ng huwes, no? Na kaso din. I mean, manganganak po ito ng ng karagdagan din trabaho sa mga hukuman na dapat din po namang gawin. So, ma'am, dito po sa sinasabi niyo mga kasong ito, meron ho ba kayong ugnayan direktamente nga sa OSG para malaman at maging perhaps sa Supreme Court para humalaman kung gaano po kabilis ang magiging proseso dito? Well, meron tayong regular na coordination sa Office of the Solicitor General. Partner po natin sila sa pag-file ng petition. So kami po yung tumatayo na petitioner dito at sila po yung abogado natin para ma-file itong mga kaso na ito. Okay. Ma'am, dalawa po malamang ang pangangailangan ng isang dayuhan, particularly po Chinese, sa kanyang paggamit po ng authentic birth certificate. Number one, para din po sa kanya pong passport, no, and licenses, right? Passport and licenses, no? Filipino passport at mga driver's license, etc. And second thing, para sa ownership ng property. Kasi nga ipinagbabawal sa ating batas, sa saligang batas, ang pag-aari halimbawa po ng lupain ng mga dayuhan. So sa usapin po ng ito pong effect nito sa paggamit po ng authentic birth certificate, kumusta po naman ito? Meron na ba kayong datos? Ilan po dito ang may kaso po na nakakuha ng Philippine passport, nakakuha ng Philippine driver's license, o maging nakapag-ari po na lupain? Sa ngayon, Manong Ted, meron tayong coordination sa DFA, no? Lahat po ng mga records na nakita na natin na may irregular na delayed registration process ay binibigay na natin sa kanila para maging basis din po nila sa pag-imbestiga, no? Pag-cancel if possible doon sa mga passport ng mga foreign national na ito. Ganun din po sa NBI at saka sa Bureau of Immigration. Nagbigay na rin po tayo ng mga listahan. So proactive po tayo ngayon. Continuous yung collaboration. So pag may investigation po kami, after may fact-finding investigation, binibigay na rin po namin sa kanila yung mga listahan ng mga foreign nationals na na-block na po namin sa aming database. Kaya ho bang magkansela ho ng passport ang DFA without a court order, ma'am? Based lang po sa inyo pong certification na hindi na fraudulent po ang birth certificate? I think meron din po silang proseso at sila po yung makakasagot niyan. But to build up the case, nagko-coordinate na po tayo sa kanila. Meron po tayong data sharing information sa mga ito. Opo. Para po maging basis po nila. Opo. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, dito po ngayon sa inyo pong pangangalap nga ng informasyon, maaari ba natin malaman, nung bang nagsimula ito kailan at talaga ho bang mas marami nung panahon po ng 2016
sa Duterte administration hanggang sa ito'y madiskubre? Meron ba kayong ganung record? Actually, Manong Ted, nag-start po ito nung doon sa investigation sa Senate Blue Ribbon nung may mga na-capture na ng mga foreign nationals na Chinese nationals ano po. So nag-start na po kaming mag-imbestiga at nakita nga natin na may mga areas na nga na Anong taon to, ma'am? tinitingnan natin na Anong may taon po ito, highest ma'am? Anong number. taon po ito? Anong taon, ma'am? So, sandali lang Manong Ted, titingnan Opo. po natin Sige yung po, opo, data. opo, opo, So, opo. dun po sa late registration dun sa analytics po namin, out of the 14.89 million nga na sinasabi natin, data analytics po ito ay Oo. suspected ano, Opo, based opo. dun sa mga parameters. Nakikita natin that dun sa datos namin na 2010, around 3,000 to 4,000 na yung mga may suspected Okay. counts Okay. of birth na registration. So kumbaga over the years titingnan Okay. natin at magba-backtrack pa kami Manong Ted kasi Okay. yung data na natingnan namin ay 2010 pa ito. So bababa Okay. pa tayo sa mga lower years kasi doon naman sa mga investigasyon sa Kongreso no, may mga nakita na tayo na mga delayed registration, yung case nila Edith Yang, Willie Ong, mga early as 2000. So 2001 mga ganyan siya. So Okay. kaya magba-backtrack pa po tayo. Okay. Yung kay Cassandra Leong, ma'am, na ba ninyo? Meron na ba kayong report doon sa Yes. Senado? Yes, ma'am. Ano pong findings nyo? Meron na po kami na complete na yung fact-finding investigation ng aming fraud management division at ito po ay nire-recommenda rin, isa sa nire-recommenda nilang i-block po namin because meron pong based dun sa investigation nakita nila na may irregularity rin po ito sa pag-file ng delayed registration. Okay. Ano ho particular po ang irregularity, ma'am? Hindi siya compliance doon sa mga requirements, no? Kulang po yung mga sinabmite ng mga requirements. Okay. Kagabi po, ma'am, naulinigan ko sa Quadcom hearing yung pong mga anak ni umano ni Grace Nono Lin ay ngayon din po pinaimbestigahan po sa inyo kasi ang mga anak daw nila pati po nung isang yung kanyang mister ano na Chinese ay puro daw po late registration. Actually, meron na po kaming na-verify na po namin ito kagabi at yun nakapag commit na kami sa Congress na isa-submit po today. So, meron po mga records no but some of them ay case ng late registration, Manong Ted, but hindi ko pa lahat na tingnan no Opo, kasi okay. Yes, meron ma'am. siyang hindi lang isa o dalawa basta marami po siyang anak itong si Rose Nono Lim. Oo, pero kasi po sabi kagabi ng isang kongresista nga na doon po sa late registration, lumalabas na hindi nga sa minamaliit natin ng mga midwives kasi nga po napakalaki ho ang kanilang ambag sa ating pong komunidad. Ano ho? Pero yung pong sinasabi nga na ang lahat ng kanyang mga anak sa pag-late register po ng kanilang birth certificate, ipinanganak po ng mga kumadrona? Well, hindi ko masabi kasi may nakikita din po ako na hospital but baka yung particular case na diniscuss po kagabi yun yung pinanganak na galing sa kumadrona po. But ilan ho ba ang recorded na anak po ni Grace Nono Lin so far? Based sa datos po namin meron pong 6 Manong Ted. Okay, sige po. At lahat po ng 6 na ito ay puro po late registration, ma'am? Sandali po ha. 9:28 po ang ating Well, oras. Manong Ted, Go ahead. parang hindi ko masabi ngayon dahil chine-check ko no, nagda-download lang Oo. po yung aking but some are delayed registration cases po, Okay, Manong sige po. Ted. Okay, sige. So, ma'am, ito ho no, sa ngayon po na itong inyong kinakaharap no na sitwasyon, mayroon ba kayong budget
dito po sa nangyari, dito po sa budget hearing na nangyari, were you provided the corresponding necessary budget? Kasi you'll need budget for this. Yes, tama po kay Manong Ted. So nag-request po tayo ng support sa ating mga mambabatas na bigyan kami ng additional budget kasi kailangan din po naming strengthen yung aming legal service, yung aming fraud management division dahil sa dami po ng mga kaso na tinitingnan po ngayon. And not only that, kailangan din po naming strengthen yung technology, yung digitalization. So meron po kaming programa na gustong gawin na kung saan nakalink yung ating mga system sa mga hospital, sa mga local TB registrars para kumbaga integrated, no? At madaling i-identify kung may mga kaso. And we can also yung mga proseso sa field kailangan din natin pong bigyan ng additional budget para dito, Manong Ted. Okay, sige po. So ma'am, naunawaan po namin po kung gaano ho kabigat ang problemang ito at amin din po naman tinatangkilik kung gaano po kayo umaksyon ngayon dito po sa problemang ito. Salamat po sa inyo, Ma'am Marisa. Thank you po, Manong Ted. Thank you. Si Engineer Marisa Bince Grande, ang Assistant National Statistician sa usapin po naman ng Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority.